people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. Happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Sana lahat kayo ay kasing ganda ng Mama Sam ninyo ngayong araw na to. And then, of course, maraming salamat sa walang sawang tumangkilik sa vlog natin yesterday. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, maraming salamat po. At saka syempre, sa laging nagko-comments, maraming salamat. Kaya naman, may pa-shoutout tayo ngayong araw na to. Shoutout kay Claire Ingles, maraming salamat. Jerban Virano, Christopher Hiso, Lara High Five, Robert Casanyas, Yaya Muhammad, Cesar Anyun Nuevo, Ed He, Rosel 2016, Victa Deo, Snake Gem, James Baluyot, Pretty Boy, Drake Magic, and then of course shout out din kay Dennis Castillo, Barbet Elizalde, and then Daddy Eddie. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. And then of course, shout out din tayo sa mga ilan nating kaibigan na si Jervin Velasquez at saka syempre si Carlo Maga. Thank you, Madam Henrietta Solidad, and then of course si Madam Jenalina Paton, si syempre Attorney Cornelo Dilag, at saka syempre si Maverick. Maraming salamat. At saka syempre hindi ko makakalimutan mag-shoutout sa aking ate na si Madam Catherine Kane. Shoutout sa iyo and thank you so much sa support and love na binibigay mo sa akin. At ang nag-iisang Reyna, Christine Ann Perez. Thank you so much. So maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nag-aabang ng Mama Sam Vlog araw-araw, lagi-lagi. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, ang lakas na. Maka-Reyna. O, diba? Bongga. Reyna. O, diba? So, yun. So, talagang chika na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Reyna ni Michelle D. Nag-number 5 na nga sa Action Philippines. So, yon. Talaga naman, my gosh, hindi na talaga mapigilan ang pag-Reyna ni Michelle D bilang isang singer at ang kanyang single song nga na Reyna. Ang masasabi ko dyan, Diyos ko, hindi naman nakakapagtaka kasi naman talagang tatatak siya sa isip ng mga tao at nakakatuwa. Maganda yung meaning ng song, pinakinggan ko ng maigi. Yung alam mo yun, totoong-totoo naman talaga sa mga influencers, sa mga celebrities, sa mga kung kani-kanino, kahit sa mga simpleng tao. Inaabangan kung kailan tayo magkakamali ng mga di ba, ng mga mapanghusga. Inaabangan nila kung ano ang mga bagong chika at kung kailan tayo pagchichismisan. Kasi nga, tayong lahat ay isang tunay na Reyna. O, diba? Ang ganda ng meaning ng song. And then, na-appreciate ko doon si Michelle D. In fairness, sana makagawa pa siya ng second single album niya na hindi lang Reyna, kundi marami pang iba. Diba? So, yun. Talagang hindi na siya mapigilan at kaabang-abang ang next na mangyayari kay Michelle D. Marquez. So, yun. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, ito, syempre, Chelsea Manalo, bet kaya ni Papa Nawat. Ayun nga, finally, nagkita na nga si Chelsea Manalo at saka ang honor ng Miss Grand International na si Mr. Nawat. At si Mr. Nawat, syempre, nagandahan nga kay Chelsea Manalo. And then, ayun nga, sobrang nakakatuwa kasi 'di ba parang
my gosh, hindi lang talaga hindi lang talaga mistisa ang pwedeng maging isang beauty queen sa atin, kundi kahit din ang mga black beauty katulad ni Chelsea Manalo at Alexi Brooks na kung saan naman lumalaban sa Miss Eco International. Nakakatuwa kasi syempre, di ba, nabibigyan talaga ng pagkakataon ang mga reyna natin na mamayagpag sa international country. At katulad nga dito sa Thailand, kung saan naman marami talagang naaaliw sa ganda ng ating reyna na si Chelsea Manalo, di ba? Panalo. Doon naman sa nagtatanong, Mama Sam, nagkita na ba kayo ni Chelsea? Hindi pa. Baka sa Sunday. Ayun. So, kasi di ba, ipaparada nga sila. Hindi ko alam kung anong oras to, pero ayun yung inaabangan ko. And I hope na masilayan ko ang ganda ng ating reyna na si Chelsea Manalo. Ayun. So, abangan natin kung magkikita kami o hindi. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Alexi Brooks, lumalaban na nga sa Egypt. Mama Sam, tingin mo, panalo kaya ang eksena ng ating pambato na si Alexi Brooks? Ayan, sa mga maka-Alexi dyan, finally, eto na. Masusubukan na ang galing ni Alexi pagdating sa international pageant. Katulad din ni Chelsea Manalo nung nakaraan taon na lumaban sa Miss Universe at napansin din naman talaga ng honor ng Miss Universe dahil naging choice nila bilang Miss Universe Asia. Naniniwala ako sa galing ni Alexi Brooks ay mapapansin din to ng organization na Miss Eco International. Naniniwala ako na siya ang magta-title at mag-uuwi ng corona dyan. So, kaabang-abang ang isang Alexi Brooks para sa kanyang competition dito sa Miss Eco International na ginaganap nga ngayon sa Egypt. Pero naniniwala din ako na full prepared talaga ang Alexi Brooks para sa laban niya dyan. And then, ang tabayanan natin, syempre, supportahan din natin at bigay natin yung the best na support na kailangan ni Alexi Brooks para maipanalo niya rin talaga itong Miss Eco International 2025. Are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. So, yan. Kaya abangan natin yan ng bonggang-bongga ang reyna natin na si Alexi Brooks. Reyna, 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 reyna. O, diba? Diyos ko, nakakaloka. Ito ang mas nakakaloka, Mr. Nawat, hindi inallowed sa Miss Universe at saka sa Miss Grand ang mga reyna na galing sa TPN Global, kung saan ang mga reynang to ay sila Alexi Brooks, Amanda Obdam, si Anne at saka si Oppo. So, hindi sila papapel dito sa Miss Universe hanggat si Mr. Nawat ang may hawak ng Miss Universe Thailand. Diyos ko, nakakaloka. Ano ba? Ba't may mga pagganon? Bakit hindi na lang deadma? So, I'm so sad sa mga ganitong pangyayari kasi parang feeling ko, hindi dapat binaban ang tao. Kumbaga, welcome siya sa lahat. Kasi syempre, this is a universe. Gusto ba sabihin sa atin ng universe na hindi ka rin welcome sa akin? Mga ganon. Nakakaloka. Pero sana wag nilang gamitin yung power nila sa mga ganitong bagay. Lalo na alam natin na hindi naman maganda, di ba? Para sa paningin ng iba na seryosohin nila yung mga bagay-bagay dahil ka lang taga-TPN ka, hindi ka na welcome, di ba? Parang mga ganon. Nakakairita pag ganyan, medyo pinopersonal. Pero syempre, decision yun ni Mr. Nawat. Wala naman tayong magagawa. Pero sana ang akin lang ay better na welcome ang lahat para masaya. Di ba? Sabi ng ganon, peace, 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 and love, 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 love. Ganon. Pero ito pa ang talagang pumutok na balita sa social media yesterday na talagang pinagpiestahan dahil Jassy hindi rin allowed sumali sa Miss Universe Thailand at kahit sa Miss Grand Thailand. Nakakaloka. Dahil nga sa ipinag-ano to ni Mr. Nawat, pinanawagan na hindi pwedeng mag-join si Jassy. Dahil, kaya naman ang depensa ng iba, dahil ba pinoprotektahan nila si Vina na manalo dito? Dahil pag once na sumali si Jassy ay pwedeng matalo si Vina. Dahil minsan na silang nagtapat at natalo niya nga si Vina. Ako naman, ang masasabi ko, ano bang nagawa talaga ni Vina at hindi siya, ni Jassy, bakit hindi siya pwedeng sumali sa Miss Universe Thailand? O, di ba? Sa Miss Grand for sure, wala siyang planong sumali.
dito sa Miss Universe. Pero parang feeling ko naman si Jassy hindi rin interesado. Charot! So yun, nakakaloka, tumbling naman ako. Anyway, so ito yung mga pagbabago talaga dito sa nagaganap sa Miss Universe Thailand. And then, ayun nga, may mga kampo dito, kampo doon, nasasakupan dito, nasasakupan doon. So nakakalungkot kung iisipin mo. Pero laban lang, di ba? Kasi syempre, malay mo, dumating ang panahon na gustuhin ni Mr. Nawat at welcome din ni Mr. Nawat itong si Jassy. Katulad ng pag-welcome niya dito sa kay Am nung Miss First Runner-Up dito sa Miss Grand Thailand, di ba? Last year, nagalit din siya. And then ngayon, tignan nyo naman, ginawa niyang First Runner-Up. Kung ano man ang hindi nila pagkakaintindihan, sana maunawaan nila yun sa isa't isa ng bonggang-bongga at magkausap. Mahirap talaga yung ganito. Diyos ko, nakakaloka. Ay, nako, tumbling ako. Anyway, ito talaga tatumbling ka dahil ang runners-up sa Miss Grand Thailand ay magiging pambato sa Miss Aura International or Face International Beauty. Ganon. Ito nga, nakausap ko nga yung 4th runner-up yesterday sa isang event. Ang sabi niya sa akin, join na daw siya sa international pageant. Ipapadala siya ni Mr. Nawat. Pero hindi niya lang daw alam kung Miss Aura International or Face of Beauty International Chubachenes, kung saan nag-title ang Philippines. Sabi ko sa kanya, I think doon ka lumaban sa sa Miss Aura International kasi may aura naman talaga si girl at maganda naman talaga si girl. Sabi niya, pwede din. And then, pero ang talagang sure siya ay pinagpipilian niya yung Face of Beauty. Ayun daw yung ibinigay sa kanya ni Mr. Nawat. Tapos yung another pageant, sabi niya, ay no. Kasi sinabi ko, global. Sabi niya, no. Kayang ganon. Anyway, kung saan man siya lalaban, ay handa niya ang sarili niya. Kasi syempre, sayang naman yung ganda niya kung hindi siya mananalo. Basta nandoon lang na magpakatotoo lang siya sa international pageant at kaya niyang manalo. So, piling ko naman may ibubuga naman yung ganda niya. Kaya abangan natin yan ng bonggang-bongga, di ba? So, yun, good luck sa mga kandidata. Tapos yung first runner-up daw, ayaw daw lumaban ng international pageant. Kasi daw gusto lang daw talaga dito sa Thailand. So, kung ano man yung rason niya yon. At ito ang para sa sumunod natin, chika. Pambato ng Benguet sa Miss Universe Philippines. Mama Sam, tingin mo, ano kaya ang kahihinatnan niya sa laban niya dito sa Miss Universe? Well, ang nakikita ko sa kanya, isa siyang palaban na kandidata at talagang may ibinubuga naman. So, syempre, marami din namang candidates talagang lumalaban. Pero naniniwala naman ako na si Miko, si Meiko to Miko, na talagang medyo nakikita natin yung ano niya, yung angas, di ba? Nakikita natin yung talagang lumalaban. So, I hope na malayo ang marating niya. And malay mo, siya ang maging next Miss Universe Philippines. Kasi naman, yung nakikita naman natin sa kanya ay talaga namang palaban. Di ba? So, I'm so excited for her kung ano ang magiging eksena niya dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. So, abangan natin yan, ang pambato ng Benguet. Pero eto, sabing ganon, nako, Mama Sam, tingin mo, mga front runner dito sa Miss Universe, sila kaya ang mag-top 5 ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? Eto nga ay si Sultan Kudarat, si Sinuluan Laguna, Muntinlupa, and then Quezon Province, at saka sino pa ba? May nakalimutan pa ba ako? So, 5 sila eh. Ayun, Sultan Kudarat, Sinuluan Laguna, Quezon Province, at saka si Taguig. Oho. So, ako, para sa akin, why not? They are strong, di ba? So, kung kaya nilang hindi palusutin ang mga mga newbies dito sa competition na to, bakit naman hindi? Di ba? Pero ngayon nakikita ko talaga na malakas din talaga yung mga front runner, no? Talagang bakbakan ng bonggang-bongga at hindi nagpapataob. And then nakikita natin na sila talaga yung nakikita na hindi talaga makiba-giba sa top 5. Yung alam mo yon, yung parang lahat sila ay talaga nakikita mo yung angas, yung galing, yung ganda. Iba talaga yung caliber ng mga front runner. Aminin natin. Pero syempre, hindi rin nagpapakabog ang newbies.
kung etong sila Sultan Kudarat, Taguig, sino pa to, Muntinlupa, Sinuluan, Laguna, at saka Quezon Province, meron din naman sa mga newbies na talagang masasabi mo, oy, huwag kayong magpaisi-isi kasi iba din yung galawan katulad ni Laguna, di ba? Iba din talaga yung pinapakita. Si Baguio, Diyos ko, nakakaloka. Si Bohol, di ba? Andiyan din syempre si sino pa to? Si Pasay, isa pa din yan. At saka si Tarlac, di ba? Kung titignan mo, marami pang iba, di ba? So, para sa akin, possible na ma-mix to, possible na silang lima ay makuha, pwede din naman sa newbies ang magwagi, di ba? So, yon. So, depende sa sitwasyon, depende sa laban. Basta ang nakikita ko lang ay, ando doon na sobrang ginagalingan talaga nilang lahat. At lahat sila ay malakas, lahat sila ay palaban. Kaya ngayon pa lang masasabi natin na talagang mainit ang Miss Universe Philippines at kaabang-abang. Kasi sobrang equal yung labanan ng mga newbies at saka frontrunner. Pero tingnan natin kung sa dulo nga ba ng competition na to ay maghahalo-halo sila o matitira lang ay frontrunner. Pero ikaw ang tatanungin ko, sino sa tingin mo? Newbies ba to? O frontrunner? O maghahalo-halo sila? So yan ang abangan mo sa susunod na mga eksena ng Miss Universe Philippines at saka sa May 2. So comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yan, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.